Tumayo po tayong lahat at nais kong tawagan si Pastor RJ Rito for the last message tonight. Amen. All right. So magandang gabi po sa ating lahat. I hope alam nyo, yung pagtitipon natin na ito ay very exclusive kasi bihira po kayo makakita ng mga kalalakihan na talagang nagsasama-sama. Opo, kakaiba po ito sa totoo lang. Kaya parang napapansin yung iba ay naiilang. Hindi, joke lang po. Sige po, dito po tayo sa Acts chapter number 6. Acts chapter number 6. Alam niyo po, kagabi ay napakaganda po yung mensahe. Palagay ko po, alam na po natin kung sino tayo. Hindi man po kayo si Elijah, pero kayo po si Elijah. Acts chapter 6, please. Dito po sa verse number 1, ako na lang po magbabasa at susundan niyo po. Verse number 1, and in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them, and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men. Ano pong hinahanap nila? 7 men. Hindi po babae. Lalaki po ang hinahanap. Hindi po babae ang kailangan sa pagkakataon na ito. Lalaki po ang kailangan. At kung lalaki ka ngayong gabi, ikaw ang kailangan ng Diyos. I hope maliwanag po yan. Anong klaseng lalaki? Very specific. Of an honest report. Full of the Holy Ghost and wisdom, whom He may appoint over this business. Pag-usapan natin ngayon pong gabi, the Spirit-filled man. Isang lalaki na puspos ng banal na espiritu. Maraming mga kalalakihan, mga kapatid, at it might be, minsan biktima po tayo. Puspos tayo ng kamunduhan. Pero kailan po nangyari sa buhay natin na tayo po'y puspos ng banal na espiritu? At yan po ang kailangan ng Diyos sa pagkakataong ito. Tayo po'y sandali manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Oh God, thank you po sa wisdom na binibigay niyo po sa aming pumahal na pastor. Thank you rin po sa wisdom ng bawat kalalakihan po na ito na dumalo. Nanggaling po kami, Panginoon, sa iba't ibang lugar. Pero salamat, Panginoon, na pinuspos niyo po ang aming mga puso upang kami po ay dumalo. Sapagat, Panginoon, alam niyo naman po na marami pang kailangan na kalalakihan, Panginoon, para po sa gawain po ninyo. Please, oh God, tulungan niyo po kami, kausapin niyo po kami ngayong pong gabi. At patawad po sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na pong upo. At bago tayo dumako sa mga talatang binasa natin, ay nais ko pong magbigay po sa inyo patungkol po sa background ng ating book na binasa. Of course, most of us knows what is the book of
uh, Acts. It is the fifth book of the New Testament, tracing growth of the early church written by Luke. Acts is the continuing story of Jesus. Jesus worked through his new body. Don't you forget that the church is the body of Christ. At kung tayo po ay members sa isang local church, local Bible-believing Baptist church, you are a part of the body of Christ. What a privilege, amen? So this book, the book of Acts, Luke emphasizes, number one, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Kaya nga sinasabi natin minsan, the acts of the Holy Spirit. And Luke, he emphasizes the Holy Spirit from this book. Like, during the day of Pentecost, the Holy Spirit engulfed. It means the Holy Spirit flows to the believer's life, who became vehicles through whom the good news of Jesus was proclaimed. Kaya nga sabi ng Panginoon, alam niyo maganda itong sinabi ng Biblia dito sa Acts chapter 1 in verse number 8. Ano sabi ng Panginoon? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. In-emphasize din ni Paul some of the outcasts and sinners, like the Ethiopian, Cornelius, the Philippian jailer, at napakarami po. In-emphasize din niya dito, hin-highlight din niya dito yung mga kababaihan na ginamit ng Diyos. Pero mag-focus tayo ngayon sa mga kalalakihan. He focused also the piety of Jesus and his followers. Kaya makikita natin dito, makakita tayo ng mga kalalakihan na talagang ginamit ng Diyos. Na mga kalalakihan, mga kapatid, na nung ginamit ng Diyos, hindi talaga umatras sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayon ang pag-uusapan natin, the Spirit-filled man. I'd like to quote Ephesians chapter 5, verse number 18 para maunawaan po natin the word Spirit-filled. Sabi dito, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. It means the Holy Spirit. Now let us understand the verse. Ang sabi niya dito, and be not drunk. Anong ibig sabihin ng drunk? It means to intoxicate. It means hindi ka lango sa alak. Hindi ka hibang sa alak. Because wine is a beverage from fermented grapes, the time. It is also God's judgment is portrayed as the treading of the wine. Scriptures condemns drunkenness. Sa halip, sabi ng Bible dito, be not drunk with wine, wherein is excess. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng, kasi gina-justify nila ito eh. Pwede kang uminom, wag lang sobra. But let us understand the word excess. Excess it means unsavedness. Unsavedness. Hindi pagiging ligtas. It means not wala kang tinatawag na, hindi ka kinaroroonan ng Holy Spirit. Sa halip, sabi ng Bible dito, be filled. But be filled
with the Spirit. Filled, it means to make replete. Ibig sabihin, puro ka, puspos ka ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, to cram. Ibig sabihin, mga kapatid, ay siksik ka, punong-puno ka ng Holy Spirit. You are controlled by the Holy Spirit. It means, the word filled, it means level up. Level up. To advance or improve oneself. Palagay ko mga kapatid, 2 gabi lang tayo dito. Palagay ko, mula doon sa unang preaching, nag-level up na siguro tayo. To furnish, to imbue, pupuspusin tayo. To influence. Siyang magbabago sa atin. To fulfill. The very purpose of this conference for us men is to be filled with the Holy Spirit of God. Tayo po ay mapuspos. Tayo po ay mapuno. Tayo po ay controlled. Tayo po ay impluensya ng salita ng Diyos so that tayo po ay kontrolado ng Holy Spirit. Parang pagka puno ka ng alak, pag puno ka ng alak, kontrolado ka ng alak. At kung ano yung gustong gawin sa iyo, pinapagawa sa iyo ng alak, siyempre gagawin mo. Bakit? Ikaw ay filled ng alak. But this time, mga kapatid, napakaganda itong pinasa natin. Makita nyo po yung problema dito. Sa verse number 1, makikita natin dito na meron pong konting hindi pagkakaunawaan at dapat ayusin doon po sa pag-aalaga sa mga widows. At ang sabi dito mga kapatid, some widows were neglected in the daily ministration. Ayaw ng Diyos na merong bahagi sa ministry, sa gawain ng Diyos na dapat mapabayaan. At hindi dapat mapabayaan. So, sabi ng Bible dito, nag-usap-usap po yung mga apostles. The 12 of the apostles. Ang maganda dito mga kapatid, alam nila kung paano ayusin yung dapat ayusin. Sabi nga nila dito ay, una, hindi pwedeng mawala ang salita ng Diyos. Ano bang problema sa buhay natin mga kapatid? Naniniwala ko na maaayos yan hanggat ang puhunan natin at ang pundasyon natin is the Word of God. So nag-uusap-usap sila, and then sabi ng Bible dito ay, alright, maghanap tayo ng mga kalalakihan na merong ganitong klaseng patutuo. Number 1, full of the Holy Ghost. Full of the Holy Ghost. Ibig sabihin sila ay puspos ng banal na Espiritu. Sila ay influence ng Word of God. Sila ay kontrolado ng Diyos. They are complete, replete, covered over ng Holy Spirit. What is Holy Spirit? Holy Spirit is sacred, pure. At nagbanggit po dito, nagpray po sila, at ito po ang mga lalaki na ibinigay sa kanila ng Diyos. Sabi ng Bible dyan in verse number 4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. In verse number 5, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas,
and Nicholas, a proselyte of Antioch. It means they are converted from that specific place, Antioch. Una, si Stephen. Ano pong ibig sabihin ng Stephen? The word Stephen is crown. Crown. Corona. Sa Bible, mga kapatid, maraming ibig sabihin ng corona. Crown. Number 1 is decoration. Number 2, consecration. Number 3, coronation. Number 4, exaltation. Number 5, remuneration. Gantimpala. Or, it's a dedication to the priesthood or symbol of consecration or set apart, sacred. That's the word, that's the meaning of Stephen's name. Alam niyo mga kapatid, pagka hindi tayo gagamitin ng Diyos, walang maganda sa buhay natin. I hope nakikinig tayo. Pagka hindi tayo gagamitin, mga kapatid, walang palamuti sa buhay natin. Walang maganda sa buhay natin na pwedeng masumpungan. Crown means consecration. Pag hindi natin iaalay, mga kapatid, ang ating buhay, kanino natin iaalay? Pag hindi natin ipapagamit ang Diyos sa ating buhay, sinong gagamit? And another one is coronation, reward. Alam niyo yung makapaglingkod lang tayo, mga kapatid, mabigyan tayo ng chance, mabigyan tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. That's a reward. That's a reward. Exaltation. Si pastor na nga nagsasabi kagabi, sino ba ako? Pero tingnan niyo yung mga members, mga tao na pinagkatiwala sa ating mahal na pastor. Wala, pare-pares po tayo, walang kwenta. Pero sa oras, mga kapatid, na nauunawaan natin na yung buhay natin, ibibigay natin sa Diyos, ipapagamit natin sa Panginoon, God will exalt our life. At alam nyo ba, mga kapatid, napakaraming reward, napakaraming gantimpala sa buhay natin pag ipapagamit natin yung ating buhay. Kilala nyo ba si Stephen? Oh, I like Stephen. Anong meron kay Stephen? Honest report. Full of the Holy Ghost. Honest report. Nag-preach si Stephen, kung babasahin niyo po, mga kapatid, babasahin natin itong chapter number 8, makikita niyo po diyan, preaching po ni Stephen yan, nagsimula siya, chapter number 7, nag-preach po diyan si Stephen. Alam niyo po kung sino mga nakinig diyan? In verse chapter 6, in verse number 9. Ito po yung mga nakinig. Pero, hindi po nakinig para tumugon yung narinig nila kay Stephen, kundi tumutol sila at sinalungat nila. In verse number 9, tignan niyo po ito. Sabi ng Bible diyan, then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, Cyrenians, Alexandrians, of them of Cilicia, and of Asia, disputing with Stephen. Pero, alam nyo ba, sabi ng Bible sa verse number 8, and Stephen
full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Hindi siya nagpatinag, mga kapatid, sa mga taong tumututol sa kanya. Kaya pagdating ng verse number 7, mga kapatid, nagsimula siyang mag-preach mula dyan kay Abraham at nagtapos siya sa Panginoong Hesus Kristo. By the way, habang siya po ay nagpipreach, mga kapatid, back again to chapter number 6, makikita nyo po sa verse number 15 kung gaano kapuspos si Stephen na nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible dyan, habang nakikita nila na nangangaral salita ng Diyos si Stephen, in all that sat in the council, kasi dinala po si Stephen dun sa council. At nakita po nila, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. What a preacher, amen? Makita niyo, mga kapatid, talagang he is empowered by the Holy Spirit. Kaya makita niyo dito, makikita natin, nag-preach siya dyan, nangaral siya ng nangaral. At buong chapter number 7, babasahin niyo yan, ang tindi ng pangangaral, nag-preach po siya. At alam niyo, ano ang resistance o ano ang pagtanggap ng mga tao? Sapagkat in chapter number 7, in verse number 51, malutong yung preaching niya, mga kapatid. Sabi nga niya dito, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do ye. At alam niyo, sabi ng Biblia, hindi siya natakot sa pangangaral. At ang sabi ng Bible sa verse number 54, when they heard these things, they were cut to the heart. Lalo silang nagalit. And they gnashed on him with their teeth. But look at Stephen. Who? Amen. Ano sabi ng Biblia? Nagkagaliitin sila, galit sila kay Stephen. Pero mga kapatid, hindi po nagpatinag si Stephen. Anong sabi ng Bible dyan? But he, Stephen, being full of the Holy Ghost, puspos ng banal na Espiritu, look up steadfastly into heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing on the right hand of God. Hindi siya natakot, mga kapatid, sa mga tao. Salip, puspos siya, he was empowered by the Holy Spirit, at nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, sa verse number 56, and said, behold, I see the heavens all open, and the Son of Man, Jesus, is standing on the right hand of God. Whoa, amen. Mga kapatid, mga kalalakihan, yan ang kailangan dapat maranasan natin sa buhay natin. Ang pinakamaganda na maranasan natin sa buhay natin, we must always with the Lord Jesus. Sino man tututol sa atin, dalhin man tayo sa council, dalhin man tayo sa korte, dalhin man tayo sa mga pinakamakapangyarihan na mga grupo. Alam niyo yung grupo na yon? They are so powerful group in the synagogue. And no one can defeat them. Itong mga grupong ito, in chapter number 6, itong mga libertines, Cyrenians, napaka-powerful itong mga grupong ito. Walang sino mang pwedeng bumangga sa kanila. Pero mga kapatid, binangga ni Stephen sila. Bakit nangyari yun sa buhay ni Stephen? Because he is a man filled with the Holy Spirit. Puspos siya ng banal na Espiritu.
Kapatid, wala tayong dapat katakutan sa buhay natin. Lalo kayo mga kabataan, huwag kayong matakot na ibigay yung buhay nyo sa Panginoon. Huwag kayong matakot. Maaring marami kayong kinakatakutan ngayon na grupo, kaya hindi nyo maibigay-bigay yung buhay nyo sa Panginoon ngayong gabi para madali kang gumawa ng decision to give your life, surrender, full time in the ministry. Ang kailangan mo lang ngayon, mapuspos ka ng Holy Spirit. That's what you need, gentlemen. Yan po ang kailangan natin. Magpa-control tayo. Magpasakop tayo. Let the Holy Spirit na tayo'y mapuspos. Just like Stephen. Sabi nga ng Bible dito, and said, behold, I see the heavens open, and the Son of God is standing on the right hand of God, who is with Stephen, the Son of God. If God be for us, who can be against us? Sinong pwedeng umarang sa ating kapatid kung tayo po kung si Kristo ay pabor sa atin? Amen! At ang sabi ng Bible dito, then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord. Pinagruburubuhan nila si Stephen. Alam mo ginawa sa kanya? And cast him out of the city and stoned him. Pinagbabato po siya. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet whose name was Saul. Nandoon po si Saul. Sabi nga ng Biblia sa chapter number 8, and Saul was consenting unto his death. Hindi siya tinulungan, kundi lalong pinaburan ni Saul yung kamatayan ni Stephen. In fact, in verse number 3, ano sabi ng Biblia yan? As for Saul, he made havoc of the church. Anong ibig sabihin yan? Ginugulo talaga ni Saul. At alam nyo, sabi ng Bible dyan, back to chapter number 7, and they stoned Stephen, calling upon God. Oh, habang siya'y pinagbabato, pero nananalangin siya habang pinagbabato. Hindi siya nakipagbatuan din. Ni isang bato papunta sa mga kalaban niya, hindi niya ginawa, pero nananalangin siya habang binabato. Yan ang puspos ng Diyos. Amen. And saying, Lord Jesus, receive my spirit. Kapatid, hindi mamamatay. Ibig sabihin, hindi takot mamatay. Amen. Alam nyo, ang isang taong puspos ng Holy Spirit, hindi takot mamatay. Kaya nga sabi ng Bible dyan, and he knelt down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. Kalahin mo yan, hindi sinabi ni Stephen na, Panginoon, pagpatay mo ito. Hindi. Hindi siya nagre-retaliate. And look at the verse. Ano sabi ng Biblia? And when he had said this, hindi po nakalagay dyan na he fell. Hindi po yung dead or died ang ginamit. He fell asleep. Of course, namatay siya. Pero ang pagbanggit ng Biblia, parang natutulog lang. Katulad ng iba sa inyo, natutulog na.
And then in chapter number 8, mga kapatid, chapter number 8, sino naman po ang makikita nyo dito? Philip. Philip. Sino si Philip? Si Philip, after Jesus returned to heaven, the apostles got swarmed with ministry duties. They appointed 7 assistants to help administer. Kasama dyan, yung binasa natin na grupo ng mga pangalan. At siya yung ginamit ng Panginoon, isa siya sa 7 na napili, na isa rin siya sa mga puspos, mga kapatid, ng banal na Espiritu. Sa chapter number 8, siya po ang nag-win doon sa eunuch. Amen. Siya po yung nag-win sa eunuch. Mga kasamahan po ito ni Stephen. Mga puspos ng banal na Espiritu. Amen. So that in chapter number 9, diyan na po naligtas si Paul. Gusto nyo malaman tungkol kay Paul? Pakinggan nyo yung preaching ni pastor nung nakaraan. Napakaganda yung kaligtasan ni Paul. Pero kung titignan natin, kapatid, nung namatay, pinagbabato si Stephen, si Paul ang number 1 na may kinalaman doon, promotor ang lahat. Pero na makikita natin dito, mga kapatid, yung mga tao dito na tumugon sa panawagan ng Diyos, mga kalalakihan, kapatid, hindi sila umaatras sa anumang pananakot, sino mang mga grupo na lumalabas laban sa kanila. Because they are filled with the Holy Spirit of God. Puspos sila. Si Stephen, si Philip. Sino pa yung mga nandoon? Alam yung papangit ng pangalan nila pero ginamit sila ng Diyos. Tingnan nyo doon, ano nakalagay ng Bible? Sino-sino itong mga to? Prochorus. Prochorus. Di ko alam kung tama pronunciation ko. Prochorus. According to tradition, he became bishop of Nicomedia and died martyr at Antioch. Kung si Stephen, mga kapatid, naging martyr ng Panginoon at namatay siya na martyr ng Panginoon, ganon din si Prochorus. Wala na tayo makikita ng ibang pangalan ng mga iba dito. Like Nicanor. Isa po siya, si Nicanor, sa 7 pinili nila. Ganon din si Timon. Ginamit sila ng Diyos. Ganon din si Parmenas. Si Parmenas, ayon sa tradition, states that he was martyred at Philippi. Bakit mas pinili nila na mamatay sa pangalan ng Panginoon? Because they are filled with the Holy Spirit. Puspos sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Makikita natin, hindi na natin alam, mga kapatid, kung paano sila ginamit ng Diyos. Pero nakalagay dito sa record ni Luke, kapatid, patungkol sa mga kalalakihan na puspos sila ng banal na Espiritu at sila ginamit ng Panginoon hanggang kamatayan. Nicolas, ginamit din sila ng Panginoon. Hindi man po sila sikat. Pero alam nyo na napakaganda na yung kanilang honest report. Good testimony. Good report, it means reputable. Ibig sabihin, meron silang marangal na testimony. O lahat tayo nagkakamali. Sabi nga ni Pastor kagabi, sino bang hindi nagkakamali?
Pero mga kapatid, ang napakaganda. Lahat tayo may kapangitan na pag-uugali. Lahat tayo may pagkakamali. Makinig kayo na maigi. Pero pag tayo puspos ng banal na Espiritu, yung pangit na pag-uugali natin, magiging maganda. Yung pangit na asal natin, kapatid, magiging maayos. Yung pagiging coward natin minsan na magpagamit sa Panginoon, magiging matapang tayo sapagkat mapuspos tayo ng Holy Spirit. Come on, amen. At ang sabi ng Bible dyan, full of the Holy Ghost. You know, the word full means replete, punong-puno, puspos. Like Stephen. Makita nyo dyan, mga kapatid, doon sa binasa natin kanina, in chapter number 7, verse number 55, binasa natin kanina, but he, being full of the Holy Ghost, look up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Sarap siguro maranasan to. Amen. Tayo mga missionaries, minsan, na lang nakikita natin? Kulang ang offering. Amen. Walang-wala ang offering. Puro wala. Kapatid, maaring wala man tayong pera. Naalala nyo sila, Peter. Oh, wala kaming pera, wala kaming silver. Pero anong meron kami? Jesus of Nazareth. Kung wala tayong pera at wala tayong pamasahe, maglakad tayo and praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Mag-win tayo ng mag-win. Katulad nila, wala man silang kotse. Pero makita mo si Philip, mga kapatid, alis to. Nung sinabi ng Holy Spirit, Philip, takbuhin mo yung chariot. Merong eunuch doon nagbabasa, expound mo. And the eunuch got saved. And the eunuch got baptized. Sabi ng Biblia, naghiwalay sila, masaya yung eunuch. Woo, amen! Bunga ng isang taong puspos ng banal na Espiritu. Full of the Holy Ghost. Hindi lang yan, mga kapatid. Ano pang tawag sa kanila? Like Stephen, a man full of faith. Amen. Chapter 16 na yun dyan. Sa verses 5 and 8. Ano sabi ng Bible dyan? And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen. Sino to mga to? A man full of faith. Whoa, amen. Verse number 8. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Pastor, gumagawa pa ba ang Diyos ang miracle ngayon? Gumagawa pa. Miracle, araw-araw gumagawa ng Diyos ang miracle sa buhay natin. Magkaiba po ang miracle at saka magic. Yung magic tricks yun. Pero ang miracle, power ng Diyos. Kapatid, yung buhay pa lang natin, power ng Diyos ito. Kaya po ako nakakatayo sa inyong harapan, mga kapatid. Sino ba naman ako? Sabi nga ni Pastor, pero dahilan sa kapangyarihan ng Diyos, nandito tayo. A man full of faith. Faith means conviction, reliance, assurance. Hindi tayo tsumachamba sa pinipreach natin. Totoo ang pinipreach natin. Totoo ang Diyos natin. Totoo si Kristo. My God is real. My God is real. Totoo ang Diyos natin. Dakilang Diyos natin. Kaya mga kapatid, para maranasan natin yung naranasan ng mga kalalakihan ito, mga kapatid,
Ito na yung simula na sabihin natin, kinakailangan magpasakop ako sa Holy Spirit. Hindi lang yan mga kapatid. In verse number 3, verse number 8, and verse number 10. Ano sabi ng Bible dyan? Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom. Wisdom. Verse number 8. Verse number 10. Ano sabi ng Bible dyan? And they were, wow. Sino yung mga nagdidispute kay Stephen? Pero ano sabi ng Biblia sa verse number 10? And they were not able to resist the wisdom. Whoa, amen. And the Spirit by which He spake. Very powerful na grupo itong mga nakikinig at bumangga at nabangga ni Stephen, pero ang sabi ng Biblia, and they were not able to resist the wisdom. Kapatid, wala na pong mas makapangyarihan sa wisdom ng Diyos laban sa wisdom ng sanlibutan ito. Amen! Alam niyo ba kung ano binibigay sa atin? Wisdom from above. Punta natin sandali. James chapter 3. James chapter 3. James chapter 3, verse number. Simulan ko lang po sa verse number 13. Sabi dito, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying, puro inggit, puspos ng kainggitan, and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Mga kapatahan, napakaganda na pagkakataon nyo na to na ibigay yung buhay nyo sa Panginoon. Pero bakit confused kayo? Iba ang impluensyang meron kayo. Pero pag wisdom mula sa langit, verse number 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Alam nyo, pag puspos tayo ng wisdom mula sa salita ng Diyos, puspos tayo ng wisdom ng makalangit, na wisdom mga kapatid, mapayapa tayo. Hindi po magulo ang buhay natin. Pero bakit gulong-gulo tayo? Naguguluhan. Pero nyo, ang tagal-tagal nyo na. Hindi nyo maisuko-suko yung buhay nyo. Bakit hindi nyo maisuko-suko? Confused ka eh. Bakit ka confused? Ibang wisdom ang nakapuspos sa'yo. Kasi kung wisdom ng Diyos yan, kapatid, walang hypocrisy sa buhay natin. Sabi nga ni Pastor, hindi man tayo perfecto, pero dapat hindi tayo hipokrito. Kaya anong kailangan natin, mga kapatid? Anong kailangan natin? Sabi ng Biblia, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that He give it to all men, liberally, and upbraid it not,
and it shall be given him. Hindi naman po madamot ang Diyos. Kaya ang kailangan natin ngayon, anong hinahanap ng Diyos? Men. Men. Amen. Men. Huwag sa susunod na men for Christ. Ngayon na. Ngayon na, mga kalalakihan. Give your life to the Lord. Kahit anong edad natin, mga kapatid, dito hindi binanggit dito kung anong edad nito. Ang binanggit dito sila lahat ay post ng Holy Spirit. And God used them. God used them. Walang mahirap, mga kapatid. Walang mahirap na magpagamit sa Diyos kung tayo ay magpapasakop sa Panginoon. O sabihin niyo man, Pastor, wala akong pinag-aralan, walang ganito. Oo, wala tayo talaga. Pero meron ng Diyos. Ano bang meron sa atin, kapatid? Lahat naman tayo wala. Pero meron lahat ang Diyos na kailangan natin. Yeah, amen. Nakita natin, nagsimula ang ating pastor, wala rin naman. Pero nung meron sa kanya ngayon, sapagkat meron siyang Diyos katulad ng Diyos ni Stephen. Oh, amen. Mga kalalakihan, kayo ang hinahanap ng Diyos. Ha? Ngayong gabi, gumawa kayo ng decision. Katulad ng decision na ginawa ng mga kalalakihan ito. Like Stephen. Tumayo po tayo lahat. Tawa, sir.